Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, sama natin sa ating pananalangin ang ating pasasalamat at natatanging hilingan ng mga sumusunod at ng kani-kanilang pamilya. Rafael, Flor, Odette at Tibet Eugenio, Brian at Jasmine Yu, Pamilya David de la Cruz, Cecilin Rivera, Rosemar Paming, Milet Ramos, Dennis at Nery Santos, Danilo at Emily Sebastian, Alex at Chi Magdarao, Michelle Esteban, Dante at Marisa de la Cruz, Aurora Silungan, Lourdes Hilario, Junat Soli de Rosario, Elma Lagbador, Jean Silungan, Noel at Jenny Galvez, Dr. Mar at Marie Tolentino, Dr. Abedzay Manaag, Kelvin Maximo, Vidal at Marieta Queron, Ricky at Avic Magbok, Celia San Felipe, Edgardo at Aida Punanan, Renet David de Leon, Aida Resurrection, Alicia Arcega Villa Crucis, Antonio at Evelyn Salazar, Celi Siling Dominic Nicolas, Cesar at Lolita Nicolas, Edwin at Aida Gumapas, Larry Teresa at Ramon Valenzuela, John at Teresita Hedelu, Antonio at Victoria Sanchez, Christopher at Janet Lo, Mila Digolo, Janet T. Pascual at Hindi ng EDB Community, Reverend Father Pilo Pensuit, Bishop Dennis Pilarojo, Juliet Herrera, Laura de la Cruz, Ivy Brigino, at ini para sa 30th wedding anniversary nila JP at Catherine May Diaz, Evan Herrera, Nelly Inotantes, at para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus Solitary Council, 6737 ng Busos, Bulacan, at ng Catholic Women's League ng Lawa, Pikawayan, Bulacan. Mamerto at Emma Bunag, Dito at Karen Beral de Dios, Edwin at Josie Lazaro, mga mana ng palataya ng Barangay Pulos ng Rafael, Bulacan, at ng Barangay Cambao, Bustos, Bulacan. Criselda Galzote, Cynthia Fernandez, Cyril Winton Bernabe, Jolie Diana Marfil, Dina Saavedra, Victor at Divina C, Adriano Sanchez, Architect Bernadette Edna de Guzman, Leon Celestina Tiu, Nick at Evelyn Rivera, Pining Villanueva, Camila Saro Aquino, Jen Tamani, Rowena Villedo, Arman at Ini Isma, Yolanda Basihan, Junan Torres Pilejera, Josie Brillantes, Amy Ferry Manalo, Evelyn Bunag, Gaspar at Susan Dumaday, Reynang Davao, Emelita de la Cruz, Jima Jo de Linden, Yvette Barrera, Gigi Bautista Alejandro, Ivy Dorin, Jaime Joven Cruz, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Dr. Onaisa Katrina Modera, Dr. Caroline Enriquez, Dr. Alan Ivon Guevara, Dr. Chester Calapis, mga doktor at medical staff ng Our Lady of Fatima Hospitals, Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Mayubong, Nueva Vizcaya, Brihilo Hospital, Skyline Hospital at Quality Hospital ng lungsod ng San Jose del Monte, lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot ng COVID-19 at hindi na mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan, nina Adela Buto, Tim Fayum, Susan Mendiola, Dani Antonio, Belia de la Cruz, Anita Lopez, Eloisa Villamil, Eric Emaroy, Corazon Rodriguez, Alicia de Vega, Samantha Osea, Capistrano Mandegro, Timoteo Ruela, Jose Ingat, Aris An San Miguel, Corazon Donato, Quirino Cristobal, Chelo del Mundo, Maria Maravilla, Joji Santiago, Mark Joseph Bernardino, Benjamin Valerio, Enrico Villanueva, Lito Soriano, Adriano Santos, Rami Banaag, Roberto Navarro, Linda Saison, Renaldinho Leguador, Lucy Tita Paming, Nathan Selina at Flora Habala, Dr. Benjamin Miranda Jr., Alvin David, Feli Victoriano, Junalyn at Linda Buhador, Nionico Haylay Kulin, John Lincoln Bayuda, at para sa karawan ni na Elwel Macalino, Mercedita Baltazar, John Chris Marquez, Erica Rose Ong, M.M. Mendoza, Ramil Santos, Radina Yuri Gabriel, Pepito Bel Superable, Jo Marie Z. Cruz, at para sa kapepa ng kaluluwa ni na Modesta, Nelson, Sion, Maria, Felino, Tino, Cirilo, Casiano, Carlito, Akam, Leon, Linda, Loreto, Edilon, Wardi, Andres, Soltira, Silvestra, Adriano, Conrado, Primo, Sinaida, Primo,
John Cedric, Mateo, Anita, Gidoro, Maridic, Maria, J. Celso, Ricardo, Celidonia, Viviana, Gil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Flor, Marisa, Celia, Rufo, Epifania, Andres, Roman, Maura, Protasius, Sana, Atanasia, Nestor, Maria Teresita, Emma Concepcion, Jaime, Chedora, Jose, Maricel, Brian Angelo, Enriqueta, Alejandro, Maximina, Domingo, Sofia, Roy, Justin, Lucila, Felisa, Pedro, Felino, Romeo, Maria, Ricardo, Jose, Romel, Daisy, Jocelyn, Rosa, Domingo, Jose, Pipito, Magdalena, Felicidad, Agustin, Martin, Mark, Maria Mercedes, Antonia, Reynaldo, Romeo, Raimundo, Minerva, Cesar, Nemesio, Malu, Antonin, Dennis, lahat ng mga kanluwas purgatorio at hindi na mga namayapang mga lektor ng Diocese ng Malolos at mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot ng COVID-19. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaalidanan ka ng Diyos, kaya lumulog tayo sa bawat Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluglukas sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan, nililiwanagan na yumaasahang ilaw ang mga naniligaw sa iyo na iyong pinananabi sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kamilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalobo mo makapagwaksi sa tanang salungat sa kanang Kristiyanong sa iyo tinanggap upang ikitalaga mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang kapanahon na ni Akas na anak ni Hotam at ako naman ni Uzias na hari ng Huda, ang Jerusalem ay sinalakay ni Rezin, hari ng Syria, at ni Peka, anak ni Remalias, hari ng Israel. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Nakaabot sa sambahayan ni David ang balitang nagkasundo na ang Syria at ang Israel. Kaya't ang hari, gayon din ang buong bayan, ay nanginig sa takot na animoy mga punong kahoy na inuugoy ng hangin. Sinabi ng Panginoon kay Isaías, isama mo ang iyong anak na si Sear-Hasub at salubungin ninyo si Akas. Matatagpuan ninyo siya sa may dulo ng pagdaluyan ng tubig mula sa tipunan ng tubig sa itaas, sa daang patungo sa bilaran ng Damit. Ganito ang sabihin mo sa kanya, humanda ka, pumanatag ka at huwag matakot. Huwag masisira ang loob mo dahil sa nag-aalag na puot ni Rezin ng Syria at ng anak ni Remalias. Ang dalawang iyan ay parang dalawang kahoy na umuusok, ngunit di nagbibinas. Nagbabalak ng masama laban sa iyo ang Syria, ang Israel at ang anak ni Remalias at kanilang sinabi, lusubin natin ang Huda, pasukuin natin at sakupin. Papaghariin natin doon ang anak ni Tabeel. Akong Panginoon ang nagsasabing hindi na ito mauulit, pagkat ang Syria ay mahina pa sa Damasco na punong lungsod niya, at ang Damasco ay mas mahina kay Haring Rezin. Ang Israel naman mawawasak sa loob ng 65 araw. Malakas pa sa Israel ang Samaria na kanyang punong lungsod, at ang Samaria ay hindi lalakas kaysa kay Haring Peka. Ikaw ay mapapahamak pag hindi na natili ang iyong pananalig sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Ang Diyos ang siyang itatanong sa kanyang banal na lungsod. Dakila ang puon dapat papurihan sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Sion, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulubog. Ang Diyos ang siyang itatanong sa kanyang banal na lungsod. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot sa lahat ng bansa nitong sansinuko. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng buog ng banal na bayan.
Ang Diyos ang siyang nagtatanong sa kanyang banal na lungsod. Itong mga hari ay nagtipon-tipon upang sumalakay sa bundok ng Sion. Sila'y nagulat nang ito'y mamasdan, pawang nagsitakas at nahintakutan. Ang Diyos ang siyang nagtatanong sa kanyang banal na lungsod. Ang nakakatulad ng pangamba nila ay ang pagluluwal ng butihing ina. Sa hanging amihay kanyang winawasak, ang naglalakihang barkong naglalayag. Ang Diyos ang siyang nagtatanong sa kanyang banal na lungsod. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Jesus sa mga bayang ginawa niya ng maraming kababalagan, sapagat hindi sila nagsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa kayo, Chorazin! Kawawa ka, Bethsaida! Sapagat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalagang ginawa sa inyo, malaw na sanang nagdaramit ng sakot na upo sa abo ang mga taga-roon, upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng pag-ukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades, sapagat kung sa Sodom ang ginawa ang mga kababalagang ginawa dito sa inyo, sana'y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng pag-ukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay ang ating Panginoon ay nagbababala doon sa mga tao na hindi nananampalataya sa Kanya, sapagat sila mismo naghahanap ng sarili nilang ikapapahaba. Kaya nga po ang ating Panginoon paulit-ulit na binabanggit sa atin, gumagawa ng kababalagan, hindi para ipagyabang yung kanyang kapangyarihan. Gumagawa siya ng kababalagan para palakasin ang pananampalataya ng mga tao sa kanyang paligid. At nang sa gayon ay maakay niya ang mga tao na ito para tumalikod sa kanilang pagkakasala at tahakin ng landas patungo sa ating Panginoon. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon doon sa mga ibang bayan na kanyang tinunguhan at kanyang pinangaralan, subalit hindi nakinig sa kanya. Kawawa ka, Chorazin! Kawawa ka, Bethsaida! Sapagat kung sa ibang bayan ginawa ginawa ng ating Panginoon, kung sa ibang bayan ginawa ng Panginoon ang kanyang mga kababalagan, ang kanyang mga itinuturo ay kanyang sinabi sa kanila, ang kanyang mga kababalagan ay pinakita sa mga tao dito sa Chorazin at Bethsaida ay namalas ng mga taga-ibang bayan, di sinsala, hindi napahamak ang mga taga-ibang bayan. Subalit kung saan pa nagpunta ang ating Panginoon, kung saan pa siya nagpabalas ng mga kababalagan, sila pa ang hindi nanampalataya sa Kanya. Kaya nga po yung ibang mga bayan, yung ibang mga lugar, nagnanais na makita ang ating Panginoon, na marinig ang ating Panginoon, pero hindi siya nakita, hindi siya narinig. Subalit mga kapatid, kung sino pa yung nakakita at nakarinig sa Panginoon, sila pa yung hindi nakinig sa ating Panginoon, sila pa yung hindi lumakas ang kanilang pananampalataya. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, kawawa ang mga bayan na ito, sapagat sila mismo ang naduhulog sa kanilang sarili sa patibong ng kapahamakan, sapagat ang kaligtasan ay tanging sa Panginoon lamang. Kaya nga po ang kahulugan ng pakalang Jesus, ang ibig sabihin, ang Diyos ay nagliligtas. Kaya nga ang Diyos ang magdadala sa atin patungo sa Kanyang kaharian. Ang Diyos ang gumagabay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang simbahan upang nang sa gayon, ang lahat ay makataha sa landas ng kabanalan. Kaya nga kung tayo ay hiwalay sa ating Panginoon, tayo rin ay mamamatay sa ating sarili. Kung tayo hiwalay sa ating Panginoon, tayo mismo ang lumalayo sa kaligtasan. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pong mabuting balita, ninanais ng ating Panginoon na tayo ay palagi lumapit sa Kanya at layuan natin ang mga bagay na makapaglalayo rin sa atin mula sa ating Panginoon. At tahakin natin ang landas na makapaglalapit naman sa atin patungo sa buhay na kaaya-aya sa paningin ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, huwag sana natin danasin yung sinabi ng ating Panginoon sa ating mabuting balita.
kung papaano ang mga taga-Sodoma ay pinarusahan nung araw sa kanilang pagtalikod sa Diyos, sa kanilang gawain na masama. Ang sabi ng ating Panginoon, masigit pa roon ang parusang daranasin ng mga tao hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ang Diyos ay palagi nag-aalis sa atin ng kaligtasan. Kaya nga sa krus, inialay na niya ang kanyang buhay. Subalit kagaya ng madalas binabanggit sa atin, ang kaganapan ng kaligtasan, mayroon tayong pakikisangkot. Ang kaganapan ng kaligtasan, kasama tayo sa magpapasya. Sapagat ibinukas na ang langit para sa atin, subalit tayo naman ang magpapasya kung ninanais nating makapasok sa langit sa tulong at tabag ng ating Panginoon. Sapagat kahit ibinukas na ang pinto sa langit, kung ikaw naman ay ayaw pumasok sa langit at bagkus ang ninanais mo ay ang landas ng kapahamakan, ang landas ng kasalanan, hindi na ito kasalanan ng ating Panginoon. Sapagat tinulungan ka na, pero ang sabi nga sa atin, kailangan mo rin naman tulungan ang iyong sarili. Kaya isipin na lamang natin mga kapatid, no? Kapag ka po merong humihingi ng tulong sa atin, nakakatuwa pong tulungan yung mga taong kaya humingi ng tulong sa atin kasi gusto nila magsimula muli, kasi gusto nila magbago muli, kasi gusto nila ay makapag-ayos ulit ng kanilang sarili. Kaya tingnan ninyo yung iba, no? Kapag halimbawa, yung iba sa atin, kapag nangungutang, bakit ka mangungutang? Kasi gusto ko pong magsimula ulit ng panibagong maliit na business para makabangon mula sa kahirapan. Kaya yung mga gano'n, nakakatuwa po yun. Bakit? Sapagat tinutulungan nila na bumangon yung kanilang sarili. Hindi sila nadugmo sa kawalan ng pag-asa. Samantalang yung iba naman, kapag tutulungan mo na, halos ayaw pang patulong. Bakit? Sapagat ang sabi, wala na akong pag-asa. Kaya yung mga taong nawala na ng pag-asa, yung mga taong ayaw na umasa, ito yung mga taong kahit tulungan mo, wala nang mangyayari. Bakit? Sapagat sila mismo, ayaw na nila na sila ay umangat sa kanilang buhay. Kaya ganyan din pagdating sa ating Panginoon. Lahat ng sandali, tinutulungan tayo ng ating Panginoon na bumangon mula sa pagkakasadak sa pagkakasala. Pero kapag tayo na mismo ang ayaw bumangon, wala nang magagawa maging ang ating Panginoon sa atin. Sapagat iginagalang ng Panginoon ang kalayaan nating magpasya ukol para sa ating sarili. Kaya nga po ang sabi sa atin sa mabuting balita, tayo mismo makapagpapasya kung tayo ay patutungo sa kaligtasan o patutungo tayo sa kapahamakan, kagaya ng mga bayan na binabanggit ng ating Panginoon. Kaya nga kung ninanais natin tayo maligtas at maging ganap ang kaligtasan na ito para sa atin, matuto tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon. Pakinggan natin ang kanyang mga sinasabing tinuturo, pakinggan natin ang kanyang mga aral, at sundin natin ang kanyang ipinag-uutos sa atin. Nang ang buhay natin ay mapayapa, ang buhay natin ay maging katulad ng kanyang naging buhay, ang buhay natin ay mapasakabay ng kabanalan at hindi mapasiil ng pagkakasala laban sa atin. Nang sa gayon, pagdating ng panahon, makapili natin ang Diyos sa kalulatian doon sa langit na tunay nating tahanan. Mga kapatid, mag-iisin ang Diyos at mula sa ating mga paghihirap, manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa lahat ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Sa bawat panangitan ng ating paitutugon, panibaguhin mo kami, Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Ang Kristiyanong nananalig naway tumugon sa tawag ng pananampalataya at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan na italaga ang ating sarili para maging malaya kay Kristo ang mga taong napipiit sa kanilang pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Yaong may mga pusong mungkag at naglalabing, naway makatagpo ng kaligayahan sa pag-ibig ng Diyos at ng kanilang kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Ang mga may karamdaman sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Ang mga namayapa, naway masyahan sa maliwanag na pupang-liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Diyos ng habag at pag-ibig, pakinggan mo ang daig ng mundo na susukol sa pagdurusa at pagkakasala. Palayaan mo nawa kami sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuyahan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Ang manaming lumikha, tungayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ng iyong kabanalan sa mga nananalig na tulay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan kahit na ikay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na ibas sa amin, bagamat di niya tinudara ng aming pagkamasuway. Nilubo ito upang iyong mamalas na sa aming pagkataong gini mong anak, at ganito ngayon mo may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang baliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiya at ng iyong pagtingin na aming iminaksinong ikay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang nagalilito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ang manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-isang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-adalas sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasabo namin kami magsasalos-salos sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang nagarap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa, ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang silang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagigdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagumili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasanin ang kaharian mo, sundin ang loob mo
sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng namin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan ng kailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibibigay ko sa inyo. Tunghayin mo aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kaya ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako. Oratio Imperata kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at naging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumulan ng salot na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin ang mga dinabuan ng sakit na ito
ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Pedro Apostol. Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, kami mga pinapagsalubos sa piling na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas, naming pinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kanya